Hello mga kasablay, yan at tayo nandito na naman sa ating dating pinagtatambayan dito at tayo gagawa muna ulit ng ating panibagong content na naman sa araw-araw kasi kailangan natin mag-upload talaga at wag tayong dapat lagi tayong gagawa ng ating mga pang-content. Yan. Ganda ng yung ating view dito. Ito isa sa pinakamalaking company dito at napakaganda ng kanilang sistema dito sa kanilang mga worker, no. Wala silang problema, peace of mind talaga at nakakatrabaho sila na maayos. Kita nyo naman yung kanilang mga bilya, no. Yan, no. Yan ang tirahan ng mga workers yan, parang condominium na style, no. Napakaganda, diba? Isa po yan sa malaking rito company. At ito naman yung nakikita nyo yan, yan po isang playground. Diyan po sila naglalaro tuwing Friday o anumang araw na wala silang pasok ay pwede po silang maglaro diyan. Napakaganda talaga. At napakalinis pa ng kanilang background, backyard, no. Yan, kita nyo naman ganda. Napakalinis. Sana lahat ng company ganyan yung yung sumusunod talaga sa batas ng yung sa labor law, no. Para yung mga workers ay talagang safe na safe. Kasi kung ang isa kasing mga namumuno ay isa rin sa mga hindi maganda pamamalakad ay malalagay sa alanganin ng mga workers. Pero kung katulad nito, maganda at kita niya naman talagang ang mga trabador ay makakapagtrabaho ng maayos at walang iisiping problema, no. Ganda ng pamamalakad dito. Yan, at tayo naman ay pupunta naman sa ibang lugar na naman, maglalakad-lakad pa tayo. Lakad muna tayo ngayong umagang ito at pantanggal din ito ng lamig. At yan si Valencia, wala siyang cellphone nadala kasi naka-live siya. Sa mga hindi pa po nakapalo dyan kay Valencia OFW Vlog ay inyong supportahan niya na OFW OFW Vlog. Yan. Naka-live siya at supportahan niyo po yan at malapit na rin po ma-monetize yan at yung kanyang taga Bukidnon ako vlog. By the way, no? Yan. Hindi pa ako na-demonetize pa. Demonetize ako tapos nag-apply ako noong nakarang araw. Hindi na-approve. Kasi siguro marami ako mga dinelete doon. Dapat pala hindi tayo mag-delete sa mga videos. Oh, ano may bibigay mong payo sa kanila bago sila mag-apply? Ang payo ko before kayo mag-apply, i-check mo lahat yung mga long videos ninyo. Yung mga live ninyo guys na may mga madilim, bawal yun, i-delete nyo yun. At saka yung mga Highlight. Oo, yung mga highlight na huwag kayong mag-live, pag mag-live kayo, huwag nyong pipindutin na mag-highlight kayo guys para hindi kayong makapiright o marios content. Kasi bawal na bawal yun. So dapat linisin nyo muna ang channel nyo bago kayo mag-apply. Yun lang ang aking short advice para sa lahat ng mga gustong ano na ngayon, no? Ano na sila sa pag-apply ng kay YT. Oh, video mahigpit na, kailangan talaga linisin bago mag-apply. Mga videos ninyo. Pati mga shorts, huwag kayong mag-upload ng galing sa TikTok kasi bawal din yun. Oh, isa rin yun sa magkakaroon ng problema music, kayo. Background, isa rin yun. Hayaan nyo na lang kahit na medyo malungkot ang live ninyo, walang mga background music as long as hindi po kayo Copyright. Oh, yan. So, yan lang guys, no? Magandang buhay sa ating lahat. Ayan, napakaganda po ng advice ng ating isa rin kasamang vlogger, no, na si Valencia W Vlog at siya po ay hindi po na monetize yung kanyang channel at may chance pa naman para siya ma-monetize, no. At binibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ni YouTube para i-reapply niya ulit yung kanyang pag-a-apply sa kanyang pagiging monetize. At sana nga sa pangalawang apply niya ay magkaroon na talaga siya ng linaw yung kanyang pag-apply at ma-monetize na sana siya. Kasi napakahirap din na gumawa ng isang content tapos mawawala lang sa lahat, no. Mawawala lang yung parang mauwi lang sa wala, no. Kaya sana lahat ng mga nag-a-apply ay tama si Valencia, no, si Valencia W Vlog na bago kayo mag-apply ay linisin nyo munang mabuti yung inyong mga account, alisin yung mga dapat alisin at bago kayo mag-apply para walang maging problema. Napakagandang advice po niyan, no, para sa ating pong lahat.
Yan at kaya maganda rin po yung merong nauna na nag-apply kasi kung nagka-problema siya, pwede niyang i-share sa ibahagi sa atin kung ano ba yung mga bawal at hindi bawal na mga pag-apply. At malinis na yung dapat linisin para na sa ganon pag-apply nyo ay maging okay na kaagad, no? Kasi matagal ding mag-antay ulit. O nga bibigyan ka pa naman ng chance ni YouTube kapag ikaw ay hindi na monetize at pero mas maganda na rin kasi pag apply mo ay okay na kagad at para ma-set up mo na yung mga dapat i-set up, no? Lahat naman tayo yan naman ang hinahangad natin, ma-monetize tayo, kaya nga tayo nagpapakahirap, no? Ay yan ang hangad natin kasi napakalaking tulong din po para sa atin ito. Kumita ka man ng kaunti o malaki, at least talagang pinaghirapan mo. Yun naman ang purpose naman natin lahat dyan. Hindi naman sabihin natin na ini-enjoy mo lang sarili. Hindi. May purpose ka kaya mo ginagawa yung mga ginagawang pagko-content. Kasi lahat ng bagay may mga purpose, no? At yun nga, linisin natin ang mga dapat linisin para pag-apply natin ay okay na lahat. Ang ganda ng kanyang advice ng ating kasamang si Valencia OFW Vlog. Yan. Isa po yan sa mga nag-guide sa atin at lagi ko po tinatanong sa totoo lamang po, ano, hindi po ako nahiya, hindi po talaga ako marunong mag-vlog. Igina-guide lamang po nila ako at kahit pa paano unti-unti po ay natututo rin ako. Parang isang trabaho din po kasi ito na kailangan mo sa umpisa hindi ka marunong, pero sa saan po yan basta pagbutihin mo at magpursige ka para ka matuto. Yung pong nagiging lakas ng loob ko at nagiging sandata ko para ipagpatuloy ko po yung aking ginagawang mga pagbablog. Kasi hindi pwede rin itong hiyaya ka o magtanong ka. Kasama sa buhay natin yung magtanong kasi wala naman nag-umpisa na marunong kagad. Lahat tayo nag-umpisa sa hindi tayo marunong. Kaya huwag kayong mahiya sa mga katulad kong mga nag-umpisa pa lamang, no? At hindi pa marunong sa pagbablog. Huwag po kayong mahiyang magtanong doon sa mga mas marunong sa atin kasi doon po tayo kukuha ng idea at doon tayo kukuha ng para tayo matuto talaga sa ating mga ginagawang mga pagbablog. Yan. Kasi pag mahihain po tayo, hindi po tayo matututo. Yung mangangahas ka ng kahit hindi mo alam, gagawin mo. Hindi ka po matututo pag ganun. Magtanong ka at kasama po sa buhay natin yung magtanong. Hindi po kawalan sa atin yon. Kasi pag mahihain ka, magtatanong, ay wala, hindi ka may kasabihan nga na pupulutin tayo sa kangkungan yan pag ganyan. Kasi nagmamarunong tayo, kahit hindi tayo marunong, ay walang mangyayari sa atin. Magtanong tayo. Kasi pag nagtanong tayo, ibig sabihin, interesado ka na matuto, no? Pero yung hindi ka pa marunong, ay sige ka ng sige, mali na pala yung ginagawa mo, ay paano mo makukorek yung mga mali mo kung hindi ka magtatanong doon? Yan ang sinasabi ko sa ating mga natin. Hindi ako nahiya na sinasabi ko talaga sa inyo, hindi ako marunong. I-judge nyo man ako, okay lang. Kasi kung i-judge nyo ako, di lalong lalakas yung loob ko kasi kaya nga ako ginajudge ay dahil mali ako. Tama lang yun, i-judge nyo ako kasi may mali ako eh. Isang yun. Isang pamamaraan yun para doon tayo hugot ng lakas ng loob para tayo ay matuto rin. Tanong-tanong lang, di ba? Pag may time. Yan, pabalik na po tayo sa ating camp, no? At medyo maingay nga lang dito sa ating dadaanan at tayo maya-maya rin ay na rin sa ating ginagawang wala kang kape? Ito, may 5 real dito. Kape muna tayo. Ay, sarado oh. Ay, teka po muna, tayo po muna yung magkakape muna. Yun lamang po, bye bye po, maraming salamat. Magandang umaga po sa atin lahat, bye bye.